At maganda po yung ating pag-aaral dahil naka-whiteboard na po tayo, no? Okay. Kailangan tayo medyo maging aware sa mga aral o salita po ng ating Panginoon. Okay? Sa umaga pong ito ay nais ko pong pag-aralan po natin, of course, yung mga salita po ng Diyos na siyang nagpapalakas sa atin sa araw-araw po nating buhay. At ang salita po ng Diyos ay napakahalaga, no, sa buhay po ng bawat Kristiyano sapagkat alam po natin ang salita po ng Diyos, the Scripture is our authority, no, final authority sa buhay po natin. Kaya ang paksa natin ngayong umaga may kinalaman po sa tinatawag our great salvation. Ang ating dakilang kaligtasan. Okay? Sapagkat sa banal na kasulatan, save, salvation and save, no? Marami pong binanggit yung ating Panginoon. Pero dito po tayo mag-focus ngayon sa John chapter 3 verse 16. Ito po. Bakit po? Sapagkat ang John chapter 3 verse 16 ay sikat po ito na talata. Tama po? Okay? Pero maraming mga Kristiyano na hindi nila naintindihan yung John chapter 3 verse 16. At ito po ang John chapter 3 verse 16, kung sa organ pa ng tao, ito po ang pinakapuso. Okay? Pinakapuso ng tao. Ano po ba ang papel ng puso natin sa katawan? Di po ba ang puso natin, ito po nagdi-distribute ng dugo. Tama? Tama po? Sa mga ugat-ugat. Kaya pagka ang puso hindi na ho tumitibok, ano na po mangyari? Patay na. Wala na po, hindi na tumitibok. Okay? Wala na po. Kasi wala na supply ang ating mga ugat. Lahat na yan, mga organs po natin, galing po sa puso. Kaya napakahalaga ito. Ito pong maintindihan po natin, manawaan, ang John chapter 3, verse 16. Okay. Ano po ba ang sinasabi po sa John chapter 3 verse 16? Ayon po sa binasa natin kanina, mga kapatid, no? Ito po ay sa kanila napaka-simple lamang kasi ang kanilang kinagisnan ng pagkainlit pag-unawa, yun po ang kanilang sinusunod. Subalit, ito po ang ating pag-aaral na ito ay mas laliman po natin yung pag-aaral. Tama? No? Kasi mababaw lang po ang kanilang pagkaintindi po nito. Laliman po natin, mga kapatid, yung ating pag-aaral na ito. John chapter 3 verse 16, ano sabi doon? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, okay? Whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Okay. Pag sinabi pong for God, meaning to say, the beginning of our salvation. Tama ba? Ang Diyos siyang umpisa, simula ng ating kaligtasan. Amen po? Hindi po ang pastor, hindi po ang tao, o sino man, siya po ang simula ng ating kaligtasan. Kaya, the beginning of our salvation is our God. Kaya ang umpisa, for God. Sapagkat ang Diyos, siya po ang una. Okay? Kaya po, tugma po dito sa talatang ito. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Basahin po natin, mga kapatid. Okay? Ng buo. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Ano sabi po dito? Sabi po dito ni Pablo, but we are bound to give thanks always to God for you,
brethren, beloved of the Lord. So ang kausap po ni Pablo, yung mga brethren, yung mga mananampalataya, yung mga minamahal na kapatid. Okay? Yun pong kausap niya. Hindi ko siya nagsalita, hindi niya ho kausap yung sa labas. Ang kausap po niya sa loob ng church. Okay? Kaya sabi niya dito, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation. Tingnan niyo po. Oh. From the beginning, chosen you to salvation. Kaya ang simula ng kaligtasan po natin, tandaan po natin, walang iba kundi yung ating Diyos. Amen po? Hindi lamang po sa kaligtasan eternal, maging po sa lahat ng mga bagay sa mundo ito, maging sa buhay po natin, ang laging una ang Diyos. Amen po? Kasi siya po may-ari ng buhay natin. Siya ang nagbigay sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, lahat po yan, overall, lahat-lahat, si Lord po yung una. Natural, ang kaligtasan natin, siya din po ang una. Tama po? Siya po ang nagbigay sa pamamagitan po ng kanyang pag-ibig po sa atin. Okay? Kaya dito po, malinaw po, ano pa pagsabi dito? Sa verse 13 ng 2 Thessalonians chapter 2, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Bago ka manampalataya sa katotohanan, mga kapatid, tandaan po natin, tayo po ay pinili na po sa kaligtasan. Amen? Tayo po ay pinili na po sa kaligtasan bago tayo sumampalataya sa Diyos. Tama po? Bakit? Kasi ang tao, paano siya sasampalataya na siya ay patay dahil sa kasalanan at pagsuway? Tama po? Sa atin pong minanang kasalanan, kay Adan po at kay Eva. Ngayon, hindi lamang po siya simula ng kaligtasan, siya din po ang author ng ating kaligtasan. Siya pong author, siya may-ari, siya nagbigay. Basahin po natin, mga kapatid. Okay? Aklat po ng Hebrew chapter 5, verse 9. Sabi dito, and being made perfect, He became, sinong He? Si Lord. He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Tingnan niyo po. At nang siya ay mapaging sakdal, ay siya ang gumawa na walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisisunod o nagsisitalima sa Kanya. Kaya, sa madaling salita, ang ebidensya, ang prueba na tayo po ay iniligtas ng Diyos, tayo po ay naglilingkod sa Kanya. Amen? Tayo po ay sumusunod sa Kanya, mga kapatid. Kaya po, tingnan niyo po, mga minamahal, nasubukan natin lahat, no? Na minsan tayo po ay nalayo sa gawain ng Diyos, na minsan di tayo nakadalo. Di po ba naramdaman natin minsan parang kulang? Naramdaman niyo po ba yan? Naramdaman po natin yon. Maliban na lang kung talagang manhid. Di ba? Pero kung ikaw, hindi manhid sa gawain ng Diyos o sa paglilingkod sa Panginoon, eh parang kulang po yan. Ay, hindi ka kontento sa buhay mo. Tama po? Naramdaman po natin yan. Bakit? Sapagkat mahalaga yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Sapagkat ang prueba, ebidensya ng ating kaligtasang eternal ay ang pagsunod sa ating Panginoon. Malinaw po na siya ang author of our eternal salvation. Pag sinabing author, siya may-ari,
siyang may gawa, sa kanya nanggaling ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. So malinaw po yan, for God. Okay? For God. Hindi yung nauna yung pananampalataya, kundi ang Diyos ang una nagligtas sa atin. Tama? Okay? Kaya nga, sinabi ko nga noon sa aking pangaral, hindi po pwede na tumubo ang isang mangga na ang kanya mga dahon ay sa ilalim ng lupa. At ang kanya mga puno at ugat ay sa ibabaw. Hindi po pwede yun. Tama po? Baliktad. Okay? Kaya tanggalin natin yung baliktad natin kaisipan dito. Sa John 3:16. Kasi ang paniniwala ng marami, sumampalataya ka muna para ka maligtas. Hindi po. Ang mga nanampalataya, yun po yung mga ligtas. Amen? Mga ligtas na po tayo, nanampalataya tayo. Bakit nanampalataya tayo? Kasi tayo ligtas na po. Amen po? Niligtas na po tayo ng Diyos. Kaya dito po, malinaw, no? Sa Psalms chapter 3 verse 8, basahin ko po sa inyo mga kapatid. Psalms chapter 3 verse 8, sabi po dito ni David, Salvation belongeth unto the Lord. Thy blessing is upon thy people. Tingnan niyo po. No? Malinaw, ang pagliligtas ay ukol sa Diyos. Sumasambayan nawa ang iyong pagpapala. Di po ba ang kaligtasan pagkapala ni Lord sa atin? Tama ba? Pagpapala ni Lord sa atin ang kaligtasan kasi hindi naman tayo gumawa. Si Lord po ang siyang gumawa. Siya po ang nagbigay sa atin ng kaligtasan at buhay na hanggan. So, yun po ang number 1, for God. Number 2. Anong number 2? Kasunod ng for God. So, love the world. Tingnan niyo po. Ang pagkaintindi ng marami, ng mga Armenian, lahat ng mga nag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, karamihan, ito po, yung word na binabanggit nila, lahat ng mga tao sa buong mundo. Okay? Naniniwala ba tayo na ang inibig ng Diyos ay buong mundo? Buong mundo po? Amen. Tama, buong mundo. Pero anong mundo? Lahat ba ng mga tao sa buong mundo? Kung lahat ng mga tao, wala na maligtas. Wala na impyerno. Tama? Kung lahat ng mga tao, tinutukoy kasi ng word, lahat ng mga tao sa buong mundo, all without exemption. Tinutukoy po nila. Kung ang lahat ng mga tao sa buong mundo ay inibig ng Diyos, di ibig sabihin, wala na may impyerno. Anong silbi ng banal na kasulatan na sinasabi ni Lord na ang diablo may kasama mga tao na sa impyerno? Tingnan niyo po mga kapatid. Pag sinabing so love, ibig sabihin, in-express ni Lord yung kanyang pag-ibig sa atin. Amen po? So love. In-express ni Lord yung pag-ibig sa atin, mga kapatid. At ang word na sinasabi ko dito, which is the people of God. Ito po yung world. Kasi sa Biblia, maraming klaseng world. Merong world na mundo na ginawa ng Diyos. Di po ba? Meron ding world na mga ginagawa ng makamundong ginagawa. Meron ding world na ito. Yung elect world or people of God. Ito po yung world people of God. Mga kapatid, ito po yun. Particular. No, in particular. Inibig ng Diyos, bakit po ay particular? Kasi ang inibig niya, yung word na ito po yung mga hinirang ng Diyos before the foundation of the world. Yan po yan mga kapatid. Kaya,
Si Jeremiah, nagsabi po dito, basahin po natin, sa Lumang Tipan, okay? Jeremiah chapter 31, verse 3, sabi po dito, the Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. Ang Panginoon na pakita ng una sa akin, sabi ni Jeremiah, na nagsasabi, Oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi po ito ordinaryong pag-ibig katulad ng tao. Amen? Ang pag-ibig po ni Lord ay everlasting love. Walang hanggang pag-ibig. Walang katapusang pag-ibig po sa atin. Tingnan niyo po. Malinaw po yun. In-express po ni Lord sa atin. Yung kanyang pag-ibig po, mga kapatid. Di po ba? Kaya, the boundary of our salvation. Kaya ang kaligtasan may boundary po. Bakit, Pastor, may boundary? Kasi ang iniligtas po ni Lord, yun lamang po ang mga hinirang ng Diyos before the foundation of the world. Basahin po natin, mga kapatid, aklat po ng sa Bagong Tipan, aklat po ng 1 Peter chapter 1 verse 2. Sabi po dito, elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. Pag sinabing foreknowledge, ibig sabihin po, ginawa na ni Lord ang kaligtasan noon pa. Amen po? Noon pa, ginawa na po yan ni Lord pag sinabing foreknowledge. Alam na po ni Lord kung sino ang kanyang iniligtas. Amen po? Pero tayo, kilala po natin ang mga hinirang ng Diyos sapagkat ang hinirang ng Diyos, sigurado po yan manampalataya sa Lord. Amen po? Sigurado po yan susunod sa ating Panginoon. Kaya dito po, mga kapatid, yung word na tinatawag is the object of God's love. Tayo po yun. Yung mga hinirang niya, yung mga mananampalataya ng ating Panginoon. Kaya dito po sa John chapter 17, verse 13, mga kapatid, John chapter 17, verse 13, no? Nung nanalangin po ang ating Panginoon Jesucristo, sabi dito, and now come I to thee, and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves. Sino tong world na ito? Tayo po na mga hinirang ng Diyos. Tayo po na mga mananampalataya. Okay? Tayo po na mga anak ng Diyos. Ngunit ngayon, ay naparamihan ako sa iyo. Tingnan niyo po ha. At sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. So ang kausap po dito natin pa Jesucristo, yung tinutukoy na world, yung kanyang mga tao, yung kanyang mga mananampalataya. Kaya malinaw po, for God so loved the world. Tingnan niyo po. Number 3. That He gave His only begotten Son. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Tingnan niyo po. The blood of our salvation. Okay? Ang dugo ng ating kaligtasan. Kasi kung walang pagtigis ng dugo, mga kapatid, walang ebidensya ang ating kaligtasan. Amen po?
Kaya po malinaw, the blood of our salvation that He gave His only begotten Son. Kaya po ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Tingnan po natin mga kapatid. Ang dahilan kung bakit ipinanganak ang ating Paiso Kristo. Matthew chapter 1, verse 21. Para kanino ba ang kanyang gagawin na ito? Mga kapatid. Matthew chapter 1, verse 21, ang sabi, and she shall bring forth a son. Sinong she? Si Maria. And thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Sino iniligtas ng ating Panginoon? His people. Ang kanyang mga tao, ito po yung word na tinutukoy. People of God. Yun po, yun ang totoo mga kapatid. Okay? Kaya, malinaw at siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalan itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. Kaya ang word na Jesus, ibig sabihin, salvation. Amen? Ang word na Jesus, salvation, mga kapatid. Kaya po, the blood of our salvation. Ang tanong, ang ating po ba Paiso Kristo nagtigis ng dugo para sa kaligtasan? Nagtigis po ng dugo. Kita niyo po, kasalanan natin, pero si Kristo ang nagtubos. Gaano po kahirap ang naranasan po natin Paiso Kristo alang-alang sa atin. Bakit po? Kasi sabi ng ating Ama, for God so loved the world. Inibig kasi tayo. Ang pag-ibig na ito, walang kondisyon. Hindi tayo inibig ng Diyos dahil mahirap tayo. Hindi tayo inibig ng Diyos dahil mayaman tayo. Hindi tayo inibig ng Diyos dahil maganda tayo o pangit tayo. Hindi tayo inibig ng Diyos dahil matalino tayo. Inibig tayo ng Diyos dahil sa gusto niyang ibigin tayo. Amen? According to His purpose and grace. Mga kapatid, kaya tayo inibig po ng Diyos. At ang pag-ibig na ito, mga kapatid, ay napakahalaga na makita natin ang kanyang expression sa kanyang pag-ibig. Tingnan niyo po, so love. No? Talagang pinadama niya sa atin yung kanyang pag-ibig po, mga kapatid. Kaya po, ito na po yung ebidensya, mga kapatid. Give His life a ransom for many, not all. Okay? Tinubos ni Kristo ang marami, pero hindi lahat. Tingnan niyo po, basahin po natin, Matthew chapter 20. Mga kapatid, Matthew chapter 20, verse 28. Sabi dito, even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Hindi naman all sinasabi. Many, marami. Kaya ang tinubos ng dugo ni Kristo sa bawat bayan, bawat wika, bawat bansa, yung tinubos ng ating Paiso Kristo. Meron po siyang tinubos diyan. May tinubos siya sa Bisaya, may tinubos siya sa Mindanao, may tinubos siya sa Luzon. Okay? May tinubos siya na Tagalog, may tinubos siya Ilocano. Okay? May tinubos siya sa Pilipinas, may tinubos siya sa US, may tinubos siya sa iba't ibang bansa. Kasi bawat bansa, meron pong tinubos ating Paiso Kristo. Pastor, anong prueba? Basahin natin. Aklat po ng Revelation, chapter 5, verse 9. Sabi dito, and they sang a new song
saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation. At sila'y mag-awit ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha na aklat at bagkos na mga tatak nito, sapagkat ikaw, sabi ni John, ikaw, sabi niya sa ating Jesucristo, ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Meron ba tinubos si Kristo sa bawat bansa? Amen. Yes. Bawat wika, meron. So malinaw po mga kapatid, may tinubos siya na Muslim. Kasi bawat wika eh. Kaya bawat bansa, meron po siyang tinubos. Ito po yung tinatawag na world. Amen? Lahat tinubos po ni Kristo. Ito pong tinatawag na world. People of God, mga kapatid. Paano tayo tinubos? Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa pantubos ng marami. Sarili niya, ibinigay niya. Kaya nga sabi niya, bagamat siya, sabi ni Pablo, bagamat siya ay Diyos, hindi niya inaring kapantay ang kanyang sarili na Diyos, kundi siya ay nagpakababa. Kasi po, nakatawang tao siya, para ang kaligtasan natin, merong ebidensya. Amen? Merong prueba. May ginawa ang Diyos para sa atin. Okay? Bukod na hinirang tayo, may ginawa yung Diyos sa atin. At tayo na mga hinirang, ibinigay po talaga tayo kay Kristo. Mga kapatid, yung mga niligtas ng Ama, ibinigay po kay Kristo. Basahin po natin, mga kapatid. Aklat po ng 1 Timothy chapter 1, verse 9. Sabi po dito, okay, sorry po, 2 Timothy po, no? Chapter 1, verse 9. Sabi po dito, Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us. Okay? In Christ Jesus, before the world began. Tayo ba'y binigay ng Ama kay Kristo? Malinaw eh. Which was given us in Christ Jesus. Kailan? Before the world began. Wala pa tayo sa mundo. Gawa na ni Lord yung kaligtasan. Amen? Nakaplano na po yan sa ating Panginoon. Hindi tsamba ang kaligtasan. Amen po? Hindi biglaan ang kaligtasan. Okay? Hindi baka sakali ang kaligtasan, sapagkat ang tunay na kaligtasan ay pinlano na po yan ng Diyos, ginawa na po yan ng Diyos before the foundation of the world. Kaya po, ang ebidensya, ito po yon. Yung kapanganakan ng ating Jesucristo, nang sabi niya, iligtas niya ang kanyang bayan, tayo po yon. Iniligtas niya ang tinubos niya ang marami. Okay? Hindi lahat. And then, Ephesians chapter 1 verse 7, mga kapatid. Basahin po natin. Ephesians chapter 1 verse 7. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Mayaman ba ang Diyos sa kanyang biyaya? Amen. Kaya ba gawin ng Diyos na tayo iligtas? Kayang-kaya. Mayaman sa biyaya, mga kapatid. Kaya niyang gawin lahat ang mga bagay ayon po sa kanyang nais po at kalooban. Tingnan niyo po, kung kaya ng Diyos gawin ang buong mundo,
Hindi kaya din niya gawin tayo iligtas. Tama? Bakit pa kailangan natin mag-perform? Bakit kailangan pa natin mag-desisyon sa sarili natin para tayo maligtas? Hindi ho. Kaya tayo nagdidesisyon na tayo po ay sumunod sa Diyos kasi po bunga po yan ng pagkaligtas ng Diyos sa atin. Kaya malinaw po yung redemption ng ating Panginoon. Through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Kaya po ang grace, malalim po yan, malawak. Hindi lamang po ang grace ay tungkol sa pisikal na katawan, amen? Hindi lamang po ang grace tungkol sa mga bagay na material, kundi ang grace ni Lord tungkol din po sa lahat ng mga bagay, especially ito po ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ito po, malinaw, ay biyaya po ng ating Panginoon. Okay? Pag sinabing biyaya, in terms of spiritual things, ibig sabihin, wala po tayong ginawa. Ang Diyos ang siyang gumawa, mga kapatid. Even sa mga blessing natin sa Lord, si Lord pa rin po yun ang siyang gumagawa at saka ikaw. Amen po? Eh syempre, hindi ka naman magkaroon kung hindi ka magtrabaho. Tama pa? So si Lord at saka ikaw naman po yun. Yun pong mababaw na grace. Pero yung malalim na grace, ang kaligtasang eternal, gawa lamang po yan ng Diyos sa atin. Amen po? So malinaw po yung aral natin, mga kapatid. Kaya, that He gave His only begotten Son, sino nagbigay? Yung Ama. Ito po yung tinatawag na the blood of our salvation. Ang dugo ba mahalaga? Ang dugo po ba ay buhay? Yes. Di po ba, pagka ang puso natin, hindi na nagpapangsyon para bigyan ng dugo ang bawat ugat, delikado, magkaroon ng problema. Tama? Ganon din po sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Okay? Next, number 4. Whosoever. Dito na po tayo. Oh. Dito po marami, mali ang paniniwala. Whosoever believeth in Him. Ito po yung tinatawag na the beneficiary of salvation. Ang mga benepisyuhan ng kaligtasan, ito po yung mga mananampalataya. Pag sinabing whosoever believeth, ibig sabihin, in the state of believing na po sila. Tama? In the state of believing na. Past tense po ito. Whosoever believeth. Past tense po yan ang believeth. Hindi yung manampalataya ka pa lang para ka maligtas, kundi in the state of believing na po sila. Bakit? Kasi po sila iniligtas na po ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng ating Diyos. Mga kapatid. Kaya, ang sinumang sumampalataya sa Kanya. Kaya ang ebidensya, ang bunga, ang prueba ng kaligtasang eternal, yung mga nanampalataya sa ating Panginoon. Nanampalataya ba tayo sa Diyos? Amen. Mukhang mahina yata. Amen. Dapat nga pag malaki natin sa mundo, no? Nanampalataya ba tayo sa Lord? Amen. Amen. Kung nanampalataya tayo, meaning to say, tayo po ay ligtas na. Amen? Kaya ka nga nanampalataya kasi ligtas ka na eh. Tingnan mo po ang mga hindi ligtas, hindi po talaga mananampalataya yan. Para sa kanila, kahangalan. Walang kwenta ang salita ng Diyos. Sa mga hindi ligtas, walang kwenta yung pangangaral ng salita ng Diyos. Basahin po natin. Aklat po ng 1 Corinthians chapter 1.
Verse 18, ang sabi dito, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Sa mga napahamak daw ang pangangaral sa krus ng Panginoon Kristo o ng Ebanghelyo, kamangmangan sa mga taong napapahamak. Walang kwenta yan sa kanila. But unto us, ngunit sa atin na mga naligtas, but unto us which are saved, it is the power of God. Di po ba? Kasi ligtas ka na eh. Kaya ang pangangaral ng Ebanghelyo, kapangyarihan ng Diyos sa atin yan. Di po ba? Okay? So malinaw po, tayo po ang nagbibinipisyo ng kaligtasan, kaya tayo, ito pong binipisyo natin, pananampalataya. Okay? Basahin po natin, Acts chapter 13, verse 48. And when the Gentiles heard this, ano ka lang narinig? Pangangaral ng salita ng Diyos during the time. They were glad. Tingnan niyo po ha, mga kapatid. Nagagalak sila. Sino yon? Yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. Di po ba naranasan natin yan? Naranasan ba natin? Na pag narinig natin ang salita ng Diyos, nagagalak tayo? Ganon din ang kanilang naranasan. They were glad and glorified the word of the Lord. Tingnan niyo po. No? Nilulhati ang salita ng Diyos. And as many as were ordained to eternal life, believe. Anong una? Eternal life ba o believe? Anong una po? Eternal life. Bago ka sumampalataya, eternal life. Ordained to eternal life. Itinalaga sa buhay na walang hanggan, nananampalataya. Kaya ho, ang tamang aral, hindi ho baliktad. Sa kanila baliktad, una ang faith, tapos kaligtasan. Hindi po ganon. Una ang kaligtasan, bago yung faith. Amen? Yun po ang totoong aral, mga kapatid. Hindi po pwede na ang kalesa, nauna yung kalesa, nahuli yung kabayo. Tama po? Ano ang mangyari? Ang pasahero nakaganon-ganon. Diba? So mali po yun. Huwag nating paniwalaan yung mga aral na yun. Kasi po, yung mga aral na yan, galing po yan kay Jacobus Arminius. Kaya tinatawag sila na Arminianism. Kasi si Jacobus ang nagpasimula na manampalataya ka muna sa Diyos bago ka maligtas. Merong desisyon ng tao sa kanyang kaligtasan. Wala po. Ang nagdesisyon ng kaligtasan natin, sino? Si Lord. Hindi po ang tao. Hindi po ang tao ang nagdesisyon, hindi ang tao ang gumawa ng kaligtasan, kundi ang ating Diyos, mga kapatid. Malinaw po yan. Whosoever believeth. Kaya tayo nagkaroon ng benepisyo na manampalataya sa Kanya sapagkat tayo po ay iniligtas na ng ating Diyos sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Malinaw po yan, mga kapatid. Ordained to eternal life, believe. Meaning, in the state of believing na po yung sinasabi ni Lord. Okay? Now, number 5. Should not perish. Sino hindi napapahamak? Yung mga tinubos, tama? Yung mga iniligtas na. Hindi na po yan mapapahamak. Okay? Should not perish in hell. Okay? Hindi na tayo mapahamak sa impyerno, mga kapatid.
Kundi ang sabi dito, should not perish but have everlasting life. Tingnan niyo po. Oh, the benefits of salvation. Ano ang benepisyo natin sa kaligtasan? Eternal life. Tama po? Ito ang benepisyo natin, mga kapatid. Yung ginawa ng Diyos sa atin. Okay? So, malinaw po yan, mga minamahal, na sa ating paglilingkod na ito, ang sabi po ng John 3:16 na siyang puso ng salita po ng Diyos, malinaw po, na ang simula ng ating kaligtasan ay ang ating Diyos. Siya po ang nagbigay, siya pong author, siya pong gumawa. Mga kapatid, hindi po tayo. Kaya, tayo po ang nag-benepisyo, mga kapatid. Basahin po natin, aklat po ng John, chapter 10. Okay? John chapter 10, verse 28. 27 po, umpisa natin. Sabi po ni Lord Jesus Christ, sa 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Sa mundo na ating ginagalawan, dalawang klaseng hayop lang po ang tao o tinutukoy ng Panginoon na dalawang klase lang po ng hayop. Ito po yung tao sa mundo. Okay? Ano po yun? Okay? Tinatawag po na tupa at saka kambing. Tama? Okay? Pero, sa realidad ng buhay, hindi naman tayo hayop talaga. Tama po? Hindi naman tayo tupat kambing, kundi inaano lang po ni Lord, no? Pinapakita lang po sa atin, no? Kanya lang pong hinahalin tulad o ini-example yung buhay po natin na merong tupa, merong kambing. Sa realidad po ba ng hayop na ito, pwede po ba na ang kambing maging tupa? Hindi pwede. Ang kambing ay kambing. Ang tupa ay tupa. Okay? Kaya hindi po pwede ang tupa maging kambing. Kaya sabi ng mga pastor, lumapit kayo sa akin, lahat ng mga kambing. Lumapit kayo para kayo maligtas, maging tupa kayo. Mali! Di ba meron mga ganon? Mga altar call, halika kayo dito. Ipag-pray ko kayo. Na dati ikaw ay kambing, ngayon po ay maging tupa ka na kasi tagasunod ka na ng ating Panginoon. Mali po. Ang tupa ay tupa, ang kambing ay kambing. Ang ibig lamang sabihin po, ay hinalintulad din po ni Lord na mayroong dalawang klase ang tao, ligtas at saka hindi ligtas. Yun po yun ang ibig sabihin ng tupa at saka kambing. Hindi po pwede ang pastor gumawa magiging tupa ang kambing at ang kambing maging tupa. Okay? So malinaw po yan, mga kapatid. Kaya sabi dito ni Lord, my sheep. Take note, my sheep. O kanyang tupa, kanyang mga iniligtas. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ang tupa talaga, mga kapatid, susunod po yan sa Lord. Amen po? Amen. At ang mga tupang ito, kilala po ni Lord. Kilala po tayo ng Diyos. Kaya sabi dito, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me.
Bakit? Anong ginawa ni Lord sa mga tupa? Verse 28, and I give unto them, tingnan nyo ha, ito na po katibayan, and I give unto them eternal life. Sino hong binigyan niya eternal life? Yung mga tupa. Amen po? Yung mga ligtas. Ibig sabihin, mga kapatid, and they shall never perish. Hindi siya kailanman mapahamak. Saan? Sa impyerno. O, tingnan niyo po. Dapat pahawakan natin yon. Amen? Dapat sampalatayanan natin yon. Na hindi na tayo mapahamak sa impyerno. Kaya ang kaligtasan, mga kapatid, permis po yan sa atin. Hindi po yan nawawala. Amen po? Ang kaligtasang eternal, hindi ho nawawala sa mga taong iniligtas po ng ating Panginoon. Pastor, paano naman po ang mga tumalikod na sa Lord, hindi naglingkod, mga nabackslide na, Pastor, paano yan? Sila po ba ligtas pa rin? Di ba? Eternal salvation, yes, ligtas pa rin sila. Bakit? Hindi nga sila mapapahamak, sabi ni Lord. Saan sila hindi maligtas? Sa kapahamakan dito sa mundo. Amen? Dito po sa mundo lang. Ang ginagawa kasi nila, pang mundo lang. Amen po? Temporal dito sa mundo. Napapahamak sila dito sa mundo, maging miserable ang buhay. Tama? Kasi po, ayaw na niyang sumunod sa Lord. Nadadaya o anuman ang mga nangyayari sa kanyang buhay. Hindi po ba? Kaya minsan, kita ho natin, mga kapatid, wala na yung saya ng mukha niya sa Lord. Kasi tumalikod na sa Lord. Hindi na naglilingkod sa Lord. Di po ba? Nawala na ang kagalakan ng kanyang kaligtasan sa Lord. Ang nawawala, kaligtasan ng kagalakan. Yung kagalakan niya sa Lord. Kaya pagka nakasalubong mo yan, nakasimangot na lagi yan. City Biyernes na itsura niya. Bakit? Hindi na naglilingkod siya. Nagtatanim na ng galit yan. Bakit? Hindi na naglilingkod siya. Di ba ba? So, ganun po ang nawawala sa atin, the joy of our salvation. Amen? Pero ang kaligtasang eternal, hindi po yan nawala. Pastor, pwede pala akong gumawa ng kasalanan. Bakit? Tinuro ba ni Lord na gagawa tayo ng kasalanan? Tinuro ba ni Lord na tayo po ay maging miserable sa buhay? Tinuro ba ni Lord na ang buhay po natin ay mapahamak sa mundo ito? Tinuro ba ni Lord o hindi? Hindi tinuro yan ni Lord. Ang tinuturo ni Lord, gumawa tayo ng mabuti, sumunod tayo sa Kanya, at tayo po ay patuloy na maglingkod sa Kanya. Yun po ang turo ni Lord. Kahit kailan wala akong tinuro si Lord na gumawa tayo ng kasalanan kasi ligtas na tayo. Di ba? Kasi maraming Kristiyano nagtitake advantage. Ako pala, pastor, ligtas na. Di, gagawa na ako ng kasalanan. Sige, gumawa ka. Tingnan natin kung sinong papaluin ni Lord. Di ba? Si Lord po ba namamalo? Amen. Yes. Namamalo si Lord. Yung tinatawag na chastisement. Na pinapalo niya ang kanyang anak. Yung mga matitigas ang kukote, matitigas ang ulo, ay maglingkod sa Lord, namamalo si Lord. Hindi po ba? Iba naman, kinakawit, kasi tupa tayo ni Lord Di ba? Ang pastor, ano bang ginagawa? Pagka naligaw yung tupa. Di ba kinakawit? Dito ka, huwag ka dyan, papahamak ka. Tama po? Ganun po si Lord, mga kapatid. No?
Okay lang sana kung kawit lang eh. Paano kung palo? Hambalos. O, di was out ka sa mundo. Diba? Delikado pag hambalusin ka. Dahil mo pang dinaanan ng bagyo. Wala lahat. Tanggal lahat. O, tapos na maligayang araw. Diba? So, ganun po yung kapahamakan dito sa mundo. Kaya ang dahilan kung bakit tinuturo nila na magpatuloy tayo, tuloy-tuloy tayo sa paglilingkod sa Lord. Kasi para ang buhay po natin maging payapa. Amen po? Maging maayos, maging matagumpay. Maraming tao ngayon gusto ng kapayapaan pero ayaw sundin si Lord. Eh paano yan? Paano ka magkaroon ng kapayapaan kung ayaw mo sundin si Lord? Di ba ba? Ang sinusunod mo, sarili mo lang. Eh walang kapayapaan po riyan. Sapagkat ang ibibigay sa atin ng kapayapaan, comfort sa buhay po natin, pag-asa sa buhay natin, wala na pong iba, kundi ang ating Diyos. Kaya mahalaga ito, yung pinakapuso ng buhay po natin, ang John 3:16. Okay? So bago tayo magtapos mga kapatid, ito pa po ang kanilang paniniwala po dyan. John 3:16, tandaan po natin, it is not an offer or invitation. Kasi, ang kanilang paniniwala, ito offer ni Lord to, kailangan ko tanggapin. Ito invitation ito ni Lord, kailangan kong puntahan. Mali. Hindi ito invitation. This is a declaration of our eternal life. This is the declaration of our salvation. Dineklara na po ni Lord ito. Hindi po ito offer. Hindi tayo inoopera ni Lord. Gusto mong maligtas, manampalataya ka. Di ba maraming offer? Kaya tuloy ang buhay nila, puno na ng offer. Di ba? Pastor, pag dyan naman ako, dumalo sa inyo. Pagka ako naman magpastor dyan, paano nga ang pamilya ko? Walang kotse, walang bahay, walang mansyon, walang pera. Magugutom pamilya ko. Kasi, ang paniniwala nila dito, sa John 3:16, is offer. Invitasyon para ka maligtas. Hindi ho. Ito po ay deklarasyon. Dineclare na po ni Lord yung pagliligtas niya sa atin, yung pag-ibig niya sa atin, yung kanyang in-express sa atin na pag-ibig niya. Kaya sabi niya, so love the world. Tingnan niyo po. Matindi ang sinabi ni Lord, mga kapatid. Hindi lamang niya sinabi, for God loved the world, kundi ang sinabi po ng ating Diyos, so love the world. Kaya ang pag-ibig po ni Lord sa atin, everlasting love. Walang katapusang pag-ibig. Tingnan niyo po, malinaw po yan mga kapatid. Kaya, sa ating paglilingkod na ito, kailangan nating magpakalalim ng salita ng Diyos. Amen po? Ito po ang malalim na aral ng Diyos. Ito po yung tunay na biyaya ng ating Panginoon. Kaya dito po ay a person that believes that Jesus is Christ is already child of God. No? Kaya tayo, nananampalataya, kasi tayo po, ligtas na, mga anak na po tayo ng Diyos, mga kapatid. So, ito pong ibig sabihin ng John 3:16 po. No? Malinaw po yan, mga kapatid. Ulitin po natin. For God, the beginning of our salvation. Siya naman talaga ang simula. Tama? Okay? Anong sunod? So, love the word, the boundary of our salvation. Pag sabing boundary, only the people of God ang kanyang pag-ibig. Amen po? Pastor, paano naman yung iba? Hindi inibig ni Lord. Bahala na si Lord doon. Bakit? Problema ba natin yon? Tama?
Hindi natin yung problema. Problema ni Lord yan ang mahalaga. Meron siyang inibig. Sinong inibig? Yung kanyang mga tao. Di po ba? Anong sunod? That He gave His only begotten Son. Kaya binigyan niya ang kanyang bugtong na anak. Ano naman ngayon ang ginawa ng kanyang bugtong na anak? Iniligtas niya yung kanyang mga tao. Ang kanyang bayan. Tayo po yun. At ibinigay niya ang kanyang buhay para sa pantubos sa marami, hindi lahat. Malinaw po yan. Kaya pasalamat tayo dahil kasama po tayo dito sa tinatawag po na many. Tama? Marami. Okay? Sunod. Whosoever believeth in Him. Tingnan niyo po. The beneficiary of salvation. Tayo po ang nagbibenepisyo ng kaligtasan sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa Lord. Amen po? Kaya tayo nananampalataya, this is our beneficiary, mga kapatid. No? Na tayo po sumampalataya sa Kanya dahil po tayo ay iniligtas na po ng ating Panginoon. Kaya po, una, ang order to eternal life at ang kasunod ay pananampalataya. Huwag tayong baliktad. No? Tanggalin na natin sa isip natin yung baliktad na kaisipan dito sa John chapter 3, verse 16. And then, should not perish, but have everlasting life. Kaya hindi na tayo mapapahamak. Kasi, meron na po tayong buhay na walang hanggan. Ito po ay diniklara na po ng ating Panginoon. Okay? Kaya ang benepisyo natin, ito po, eternal life. The benefits of salvation, no other than eternal life. O tingnan niyo po, napakaganda ng aral po natin. Ito po talaga ang tunay at totoong aral na galing sa puso ng Biblia at galing din po sa puso ng ating Panginoon. Amen po? Kaya di po ba napakasarap gulayin yung puso? May gata, may munggo. Sarap. Kaya mga kapatid, malinaw po na tayo po ay patuloy na mag-aral ng mga salita po ng Diyos. Magpakalalim tayo sa pagkatandaan po natin ang biyaya ng Diyos. As si Lord po ay mayaman sa biyaya at ang biyaya po ito malawak, malaki. Hindi natin kayang arukin yung biyaya po ng ating Panginoon. Kaya nawa, pinagpala po tayo ng mga salita po ng Diyos at tayo lahat po ay tumayo at tayo po ay awit po sa ating Panginoon.